Hello, so welcome to my vlog. Ito kakaiba naman. So, last year, nag-build kasi ako ng PC. Tapos, so ito yun. Tapos, vlog ko siya, pero halfway nung, dapat building, vlog. Pero halfway nung pag-build ko, parang tumigil ako kasi, parang, yun, since first time ko ulit mag-build ng PC, parang, kailangan ko mag-concentrate, so hindi ako mapag-concentrate na nag-film. So, yun. Ngayon, ipapakita ko lang kung ano yung, kasi proud ako na ipapakita ko lang anong spec. Kasi diba, uso ngayon yung work from home. So, baka nagbabala kayong bumili ng PC. So, para makatipid-tipid din, para matuto kayo. Siguro, okay din kung kayo yung mag-build kasi yan naman ako nakapag-build ako. Pero may mga friends kasi ako before na mga nagbi-build ng PC. So, parang may idea na rin ako. Sa YouTube marami ka rin naman makikita. So, kaso ngayon nagmahal yung PC, pero baka ito makatulong din kahit pa paano. Kasi itong build na to is, nung binild ko siya is, ang nasa isip ko is, parang bang for the buck. So, yun. So, simulan na muna natin. Pakita ko, ito yung finished build. Tapos, kanina, dinagdagan ko rin siya ng storage. So, hindi ko alam kung isasama ko na dito yan or hiwalay na video pa. So, yun. So, gusto lang pakita ko anong specs nitong PC na to and kung magkano ko siya nakuha. So, again, ito hindi to top of the line. Mga lumang generation. Ayun, hindi siya latest generations. Pero, okay na okay siya. So, ang build ko dito, ang nagastos ko is, yung PC lang, 29,000 yung nagastos ko. So, first, itong case ko is Watersquare 5. So, hindi mesh yung harap niya eh. Basta yung sa airflow niya, hindi ganun kaganda. Although, meron siya sa likod sa harap na pwede mo lagyan ng fan sa ilalim din. Yung harap niya kasi hindi mesh. So, kung ako sa inyo, kung bibili kayo ng case, yung mesh na yung harap. So, Watersquare 5 o Darkflash. Nabili ko siya, hindi ko na pero alam ko 1.5. Tapos may kasama na siyang tatlong fan. Tapos next naman yung sa computer mismo, syempre yung pinaka-importante is yung motherboard. So ito yung binili kong motherboard, B550M Mortar Max. So talagang siguro masabi ko mid-tier ba or gano'n, hindi naman siya yung lowest. Ito na yung binili ko kasi para matibay, matagalan, gano'n. Nagsusupport to ng Ryzen yung build ko pala. So may dalawang klase kasi Intel pati Ryzen. So Ryzen yung binili ko kasi parang mas mura ata. Hindi ko alam. Basta yun. Parang gano'n kasi sa Intel. And parang mas bang for the buck. Parang gano'n. Pero hindi man lang expert eh. So huwag nyo na lang i-quote sa gano'n. So ito yung Mortar Max. So ayan yung motherboard yung mag-hold ng lahat. Next naman is yung processor. So ito yung processor na nabili ko. Ryzen 5 2600. Ayan, Ryzen 5 2600. So 2600. Like sinasabi ko nga, may mas bago na dito yung 3600. Pero ito napili ko kasi mas mura siya. Nabili ko ito 7,500. So 6 core siya, 12 threads. So hindi nakakaalam, ibig sabihin nun is pwede siyang maganda siya pang multitasking na siya. Kasi marami siyang cores and threads. Yung last kong computer is yung PC ko parang dual core lang yun eh. Or hindi mo lang, Pentium 4 pa ata yung PC ko, pero yung laptop ko dual core. So ito 6 core siya, 12 threads. So upgrade na talaga siya. So yun. So ito siya. Nandito siya sa ilalim nito. Yan. Pakita ko sa inyo dun sa video din sa So ito yung parang brain of the kung sasabi ko siguro motherboard is the nervous system. And then yung CPU is yung brain. Then next naman is yung RAM. Yung RAM ko is ito. Accelerate Gaming. Accelerate Gaming. So, ang binili ko na is 16 gigabyte
na dual channel. So, dalawang 8 gig na 3200 MHz. So, yun. So, ito siya. May pakulay effect na dalawa na yun. So, dual channel siya. So, mas mabilis daw pag ganun. Imbis na bumili ka ng isang stick na 16 gig, mas okay kung bumili ka ng dalawang 8 gig. Tapos, configure mo siya as a dual channel. So, yung dual channel depende sa motherboard nyo kung supported na yung dual channel. Pero parang lahat naman ng motherboard supported yung dual channel. So, ito pala, ang bili ko dito is 3,000 pesos ata. 3,000. Oo. So, yun. So, lahat to, parang mga pinakamura. Kaya sila yung binili ko. Pinakamurang pwede na. So, yung hard disk pala. Ito nga yung galing sa luma kong laptop. Nasira na. Tapos inigay ko dyan. So, yun yung hard disk. Tapos yung isang hard disk, ayun yung maliit. M.2 na hard disk. So, parang hindi siya katulad ng mga hard disk na malalaki. Maliit lang siya. Parang na siyang cord. So, pakita ko, alam ko pinakita ko dun sa review. So, ang bili ko dun sa M.2 is 256 GB yun. So, ang bili ko dun is nasa 2,000 nata. 2,000 or 3,000. Parang ganun. Tapos yun na, ngayon, bumili ako ng hard disk na binigay natin dyan. Na 2 TB kasi nga for storage. Tapos yung 500 GB libre naman yun eh. So yun, pakita ko na lang paano ikabit. So, basically kung paano ko siya in-introduce, parang ganun din yung pagkabit eh. So, motherboard muna, ilabas mo, tapos ilagay mo yung processor, then yung fan ng processor. Itong fan na yan is kasama na yan dun sa processor. Stock yan. So, napapalitan yan. So, next naman is yung palit na graphic card. So, 4 GB to, 1650 Super, 4 GB siya. Tapos, ang bili ko dito is 8,500 ata. Oo. Ganon din to, hindi rin to top of the line, hindi rin to, pero hindi rin to yung pinakamababa. Tapos, ganon din, kaya ito yung binili ko kasi sa budget. May Ryzen din na mga na video card, pero NVIDIA yung pinili ko kasi parang mas okay siya sa sa mga multimedia, sabi. Kung hindi naman pure gaming and may multimedia, mas okay to. So 4 GB siya. So ito siya. So may sarili siyang electricity. So yun. So yung iba kasi na processor may parang built-in silang graphic card na. Ito kasing 2,600, wala siyang built-in na itong processor na to. Wala siyang built-in na wala na laman. Wala siyang built-in na na graphic card. So need mo bumili ng hiwalay na graphic card. So yun. So kung nasira yung ang pangit lang dyan, kung masira yung graphic card mo, so wala kang extra graphic card, hindi mo magamit yung PC mo. Kasi need nga yung graphic card. Tapos next naman, ito siguro ito yung isa sa pinaka-importante na wag daw mag-cheap out. Although, ito pa rin yung binili kong pinakamura. So, ito yung power supply. So, ang binili ko isang Gigabyte P550B. P550B. So, 550 watt siya. So, para sa specs ko, okay na yung 550 watts. Kaya-kaya niya. Actually, pwede pa naman ako mag-upgrade ko. I-upgrade ko yung processor ko or yung graphic card ko ng 1660. Kaya pa rin siya nito. Ang dapat mo lang titingnan kapag bibili ka is dapat true rated yung kung ito 80 plus bronze, parang dapat true rated yung power supply mo. So ang bili ko dito is siguro nasa 29. Tapos yun, so far mag 6 months na ba ito? So gamit na gamit siya. Tapos ayun pala. So ito yung mga libreng fans, yung mga makukulay na fans. Pero kasi mahina siya eh. So sabi ko nga hindi ganun kagandahan yung airflow nung nitong case. So bumili rin ako ng mga fans. So yung binili kong fans is ID cooling. Tapos red lang yung binili ko. So yung fans ko meron tatlo sa harap, isa sa likod, tapos dalawa sa taas. So intake dito tapos outtake dito. So ito lang to, palamot yung nasa baba.
Yun. So, outtake palabas yung mainit na hangin, pati dito. Tapos itong tatlo sa harap is intake na papasok yung hangin. Masamang tatlo dyan. So, ito, nabili ko naman po second hand, kaya 4 yung nabili ko. So, yun. So, that's my PC. Nabili ko siya nung after nung sobrang lalang lockdown. I think November ko siya nabili, parang ganun, or October. Nabili ko siya pala sa PC Options sa Gilmore, kasi magkakatabi naman yun eh. Ang maganda doon ng pagbili ko, walang pila kasi maaga ako eh. Tapos yun, pwede kayo mag-canvas doon. Yun. So, I would suggest kayo na lang mag-build. Pero ang hindi naman, ang pa-build niyan sa store is 300 pesos ata. Pero para kasi sa akin, yung since may experience naman ako, may mga friends naman ako na dati, parang gusto ko talaga laging matuto sa mga likot. So, yun. So, thank you for watching. Bye-bye!